Ang simula ng ika-3 chapter. Sama-sama ang lahat, at ang ating bida ay nakatayo rin sa gitna nila. Itinuro ng ating bida ang isang batang lalaki at tinanong. Ang kaibigang nasa tabi niya kung sino ang nakatalo kay Chen Shan. Pagkarinig nito, lumapit ang kanyang kaibigan at bumulong sa kanyang tainga. Nabalitaan ko na binasag daw ni Chen Shan ang tester sa outdoor drill ground sa gitna ng gabi. Kahapon, at ayaw niyang aminin ito, kaya pinarusahan siya ng punong guro. Sa sandaling marinig ito ng ating bida, gumawa siya ng kakaibang ekspresyon sa mukha. Iniisip na pinwersa nila si Chen Shan na pasanin ang kasalanan. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang boses ng punong guro mula sa entablado, na hinihiling sa lahat ng estudyante na tumahimik. Pagkatapos, itinuro ang taong nakatayo sa tabi niya. Inanunsyo ng punong guro sa lahat, ngayon ay inanyayahan ko ang aking luma at datihang kasama sa labanan. Ang Tier 3 martial artist na si Chen Tian, upang ituro sa lahat ang isang C-rank martial art. Ang Thunder Rush V. Dapat itong matutunan ng mabuti ng lahat. Sa sandaling marinig ito ng mga estudyante, nagsimula silang mag-usap sa isa't isa. Ito ang unang pagkakataon na makakakita ako ng isang Tier 3 martial artist. Ang ilang estudyante ay bamulong ng may pagkagulat. Ang mga C-rank martial arts na itinuturo sa mga dojo sa labas ay nagkakahalaga ng daan-daang libo ang matrikula. Sa pagkarinig nito, nagsimulang mag-isip ang ating bida tungkol sa kanyang nakaraang laban. Thunder Rush V nga ito. Ginamit din ng White Fox na iyon ang Thunder Rush V. Isang suntok. Naglalabas ng epekto ng 3 tunay na malakas. Kung nais mong matutunan ang ganitong uri ng C-rank martial arts sa labas, ang bayad pa lang sa registration ay aabot na ng ilang daang libo. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito. Pagkatapos nyun, humakbang si Chen Tian sa microphone at sumigaw sa lahat ng estudyante. Mga estudyante, tama na ang satsat, ipapakita ko ito ng 10 beses mula simula hanggang dulo. Kung gaano nyo ito matututunan ay nakadepende na sa inyo. Pagkatapos ay nagsimula siyang isagawa ang teknik. Ipinapaliwanag ito sa mga estudyante sa bawat galaw. Thunder Rush V. Ang momentum ng kamao ay mabagsik at mapangibabaw. Kapag nasa basic level, ang suntok ay maglalabas ng tunog ng kulog. Sa proficient level, makakaatake ka ng may 3 tunog. Micro level, 5 tunog. Sa huli, pinakawalan niya ang kanyang huling atake, inilalabas ang ika-7 momentum. At idineklara na ito ang kanyang kasalukuyang antas. Matapos ipakita ang lahat, sinabi ni Chen Tian sa lahat. Kapag naabot nyo ang perfect realm, makakaatake kayo ng may 9 na tunog. Gayunpaman, huwag maghangad ng masyadong mataas. Ang maabot ang basic level ngayong araw ay sapat na. Pagkatapos na iyon, nagsimula ring magsanay ang mga estudyante, at ipinakita ito ni Chen Tian sa ikalawang pagkakataon habang sinasabi. Sige, sisimulan ko na ang ikalawang demonstrasyon. Subukang sumunod. Ilang oras ang lumipas ng ganoon, at lahat ng mga estudyante ay napagod ng husto. Maraming estudyante ang naupo sa lupa, lantang-lanta. Sabi ng isa, hindi ko talaga ito matututunan. Sabi naman ng isa pa, masyado akong pagod, hindi ko rin kaya. Ang ilan ay nagsasanay pa rin, at may nagtanong sa taong nasa tabi niya. Mayroon ba sa inyong nakakuha ng sikreto nito? Sumagot ang isa pang estudyante, paano ito matututunan? Masyadong mahirap ang mga C-rank martial arts. Sa sandaling iyon, ang kaibigan ng ating bida ay tumingin sa paligid sa likod ng hardin ng gymnasium. Para hanapin ang ating bida, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Medyo nagulat siya, nagtataka kung nasaan na si Su Hong. Maya-maya lang, isang estudyante na nagngangalang Chen Shan ang sumigaw. Nang malakas na matagumpay niyang naabot ang basic level. Sa pagkakita nito, ang kaibigan ng ating bida ay nag-isip ng may pagkagulat. Hindi katakatakang sinasabi ng lahat na si Chen Shan ay isang henyo. Paano kaya nabuo ang utak niya? Naging labis ding masaya ang punong guro nang makita si Chen Shan. Habang nakatingin kay Chen Tian, sinabi niya, iyan ang numero 1 henyo ng ating paaralan, ang pangalan ay Chen Shan. Interesado ka bang gabayan siya? Sa pagkarinig nito, sumagot si Chen Tian ng walang gana. Karaniwan lang ito, sa ibang mga lungsod, ito ay sapat na para makapasa lang.
Pagkatapos ay lumabas si Chen Tian sa gymnasium kasama ang punong guro at sinabi sa kanya, "Lumang kaibigan, hindi magaling ang iyong pangkat ng mga estudyante, pinapunta mo lang ako rito para sa wala." Sa pagkarinig nito, sinabi ng punong guro, ang magkaroon ng isa na nakaabot sa basic ay sapat na. Umaasa ka pa ring makakahanap ng isang top-tier na henyo. Sumagot si Chen Tian, ang paglilinang ng martial tao ay napakalupit. Ang talento ay sadyang napakahalaga. Tumango ang punong guro at nagsabi, "Oo, ang pag-asa lamang sa pagsisikap ng walang pagkakataon ay sadyang imposible." Sa sandaling iyon, bigla silang dalawa nakarinig ng tunog ng kulog. Sa gulat, agad silang tumakbo patungo sa lugar kung saan nanggagaling ang kulog. Doon, nakita nila ang ating bida na nakatayo ng mag-isa. Sa pagkakita nito, tinanong ni Chen Tian ang punong guro ng may pag-aalinlangan, "Pitong tunog na Thunder Rush Fist. Ang paaralan mo ay mayroon palang ganitong uri ng eksperto." Nang marinig iyon, sumagot si Chen Tian, "Hindi ako sigurado." Habang nakatingin sa unahan, sinabi ng punong guro ng hindi makapaniwala, "Imposible, ngayon lang ako nakarinig nito." Pagkatapos ay napansin ng punong guro ang suot ng estudyante at sinabing, "Tingnan mong mabuti ang kanyang suot. Siya ay ating estudyante." Sabi ni Chen Tian sa gulat, "Kalahating araw pa lang akong nagtuturo, at may estudyanteng nakaabot na." Nagsasanay ang ating bida, at silang dalawa ay tahimik na nanood sa loob ng mahabang oras. Nang isagawa ng ating bida ang kanyang susunod na galaw, bulalas ng punong guro sa gulat. "Siyam na tunog. Mali ba ang narinig ko? Lumang Chen, anong nangyayari sa iyo?" Si Chen Tian ay nakatayo lamang doon ng tahimik, nakatitig sa harap ng may pananibik, pagkatapos ay tumawa at nagsabi. Sa wakas ay naintindihan na niya ang lahat. Agad-agad pagkatapos yun, nagpakawala siya ng isang malakas na atake ng Thunder Rush Fist mula sa sarili niya. Sa pagkakita nito, sumigaw ang punong guro sa tuwa. "Walong tunog. Lumang Chen, nakalagpas ka na sa iyong limitasyon." Tumawa si Chen Tian at sinabing, "Ang Thunder Rush Fist lang pala kanina ang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Kung hindi, baka hindi na ako kailanman nakalagpas pa sa antas na ito sa buong buhay ko." Habang sinasabi ito, mabilis na tumakbo si Chen Tian patungo sa lugar kung nasaan ang bida. "Hindi, ngayon ay hindi ang oras para pag-usapan ito. Bilisan mo at tignan mo kung sino ang estudyanteng iyon." Gayunpaman, nang makapasok sila sa lugar na iyon, wala na roon ang ating bida. Kapwa natigilan sina Chen Tian at ang punong guro, nagtataka kung saan na nagpunta ang estudyanteng iyon. Samantala, nakaalis na ang ating bida sa stadium at naglalakad na sa mataong kalsada ng lungsod. Matapos matutunan ang martial arts skill, natawa siya sa kanyang sarili at nagsabi, "Hindi ko inakalang ganito pala kapagod ang pag-develop ng isang C-rank martial skill, higit pa ito sa D-rank Vajra Fist." Agad niyang binuksan ang system panel at sinuri ang kanyang mga stats. Habang nakatingin sa mga ito, bumulong siya sa sarili. "Ang aking Thunder Rush Fist ay umabot na sa perfect realm. Sunod, kailangan kong mag-isip ng paraan para makakuha ng mga martial value. At magsikap na makalagpas sa antas ng mga martial artist sa lalong madaling panahon. Hindi isang laban ng buhay at kamatayan tulad ng huli, kundi ang paghahanap ng mapag-eensayuhan ng normal, makakakuha kaya ako ng martial values doon." Habang patuloy siya sa paglalakad, sumapit ang gabi. Maya-maya lang, nakarating siya sa Raging Thunder Dojo. Habang nakatayo sa harap ng gate, sinabi niya sa sarili na nakarating na siya at dapat na siyang pumasok. Nang pumasok siya, nakita niya ang ilang tao na nag-iinsayo habang may hawak na mga sibat. Sa gitna nila, isang batang lalaki ang nakapansin sa ating bida, lumapit ito at nagtanong. "Su Hong, bakit ka na parito? Bakit ka pumunta ngayong araw?" Pagkarinig nito, sumagot ang ating bida. "Wala lang, pumunta lang ako rito para mag-ensayo." Habang nag-uusap silang dalawa, isang batang mukhang basagolero ang biglang pumasok sa gate, at sinipa ang isa pang bata dahilan para bumagsak ito sa lupa. Habang nakatapak sa bata, sumigaw ang basagolero. "Naglakas loob ka pang sabihing pangit magturo ang guru ko. Kung mahina ang pangunawa mo, aminin mo. Bakit ka nagdadahilan dito?" Sa pagkakita nito, tinanong ng ating bida ang batang nasa tabi niya kung anong nangyayari rito.
Tumalikod ang bata at sinabing, "Wala ka rito nitong mga nakaraan, kaya hindi mo alam." Ang guro niya ay isang bagong dating na instructor na napakalakas. Pero minamaliit niya ang mga ordinaryong tao na tulad natin at nagtuturo siya ng napakawalang kabuluhan. Sa sandaling ito, patuloy pa ring binubugbog ng basagolerong bata ang estudyante. Itinaas niya ang kanyang kamao, handa na itong saktan muli. Eksakto noon, humakbang pasulong ang ating bida, hinawakan ang braso nito, at nagsabi, "Tumigil ka na riyan." Sa sandaling makita ng basagolerong bata ang ating bida. Galit itong nagtanong, "Sino ka? Bitawan mo ako. Kung may guts ka, pumasok ka sa arena at maglaban tayo ng harap-harapan." Pagkarinig nito, sumagot ang ating bida na tatanggapin niya ang hamon nito. Eksakto naman ang pagpasok ng instructor sa gate at sumigaw. Nagtatanong kung para saan ang lahat ng kaingayang ito. At sinabing magsisimula na ang klase kaya dapat na ang lahat ay maghanda. Bahagyang lumayo ang ating bida at ang batang iyon sa isa't isa. Habang naglalakad palayo ang basagulero, sinabi nito sa ating bida na maswerte siya. Pagkarinig nito, naisip ng ating bida sa sarili na ang taong ito ay masyadong mapagmataas. Pagkatapos nyun, humawak ng sibat ang guro at nagsabi sa lahat ng mga estudyante, "Ngayon ang huling araw na ituturo ko sa inyo ang Raging Sea Spear Technique. Lumang patakaran, isang beses ko lang itong ipapakita." Pagkatapos ay isinagawa niya ang teknik ng sibat sa harap ng lahat ng estudyante. Habang nakatingin sa lahat, naisip niya sa sarili, dahil isang beses ko lang itong ipapakita. Hindi ako naniniwalang matututunan niyo ito. Napanood ng mabuti ng ating bida ang lahat, at sa sandaling makita niya ang demonstrasyon, naging labis siyang masaya. Pagkatapos nyun, iniligay ng guro ang sibat sa gilid at naglakad patungo sa labasan. Sinasabi sa lahat ng mga estudyante na kung gaano nila ito natutunan ay nakadepende na sa kanilang sarili. Nang makaalis na ang guro, nagsimulang magsigaw ang lahat ng mga estudyante. Ang isang estudyante ay galit na sumigaw, "Isang beses lang ipinakita. Masyadong madaya iyan." Ang mga nasa likurang hanay ay hindi man lang makita ng malinaw ang demonstrasyon, reklamo naman ng isa pa. Samantala, ang ating bida ay marami na agad natutunan sa isang panunood lamang. Habang may hawak na sibat, nag-isip siya. Ang pinaka-core ng teknik na ito ay, ang sibat ay parang isang flawed dragon na tumatapak sa dagat. Ang momentum ay parang walang katapusang malalaking alon. Pagkatapos ay nagsimula siyang isagawa ang teknik ng sibat. Nang makita ito ng mga estudyante, lahat sila ay natigilan. Sabi ng isa sa gulat, "Anak ng, mukhang natutunan ito ni Su Hong. Anong klaseng husay sa martial arts ito?" Bulalas ng isa pa, may nagsabi pa nga, "Sadyang masyado ba kaming bobo kaya hindi namin ito matutunan?" Eksakto namang pumasok sa pinto ang basagulerong estudyante at sinigawan ang lahat. "Anong ipinag-iingay niyo riyan? Sinong natuto? Kayong lahat, makakatuto." Tumingin siya sa harap at nakita ang ating bida na nag-eensayo gamit ang sibat. Habang nakatitig dito, naisip niya, mukhang natutunan nga talaga ng taong ito. Kailangan kong subukan ang lalim niya. Magiging kawili-wili kong henyo nga talaga siya. Pagkatapos ay lumapit siya sa ating bida at nagsabi, "Hoy bata, bibigyan ko ng ilang payo ang teknik mo sa sibat." Tumingin sa kanya ang ating bida at agad na sumagot na ayos lang iyon at maaari silang maglaban. Isang estudyanteng nakatayo sa tabi ng ating bida ang nagsalita nang makita ito. "Su Hong, kahit masama ang ugali niya, napakataas ng lakas niya. Huwag kang padalos-dalos." Sinabihan siya ng ating bida na huwag mag-alala at magiging maayos ang lahat. Pagkatapos, habang hawak ang sibat, itinutok niya ito sa bida. Ang basagulerong estudyante ay humawak din ng sibat at mabilis na sumugod pasulong habang sumisigaw, "Bata, napakayabang mo." Bago pa man siya matapos magsalita, pinagana ng ating bida ang teknik sa sibat habang inaalala ito sa kanyang isipan. Sa sandaling simulan niya ito, isang water-type aura ang nagsimulang mabuo sa paligid niya, Raging Sea Spear Technique, Proficient Level. Sa pagkakita nito, ang basagulerong estudyante ay lubos na nagulat at hindi makapaniwalang naibulalas. Paano? Paano ito naging posible? Proficient Level na Raging Sea Spear Technique. At dito nagtatapos ang ika-3 chapter.